At ngayon po no kasi nagtapos na po ang kumbaga ang trade fair mula po diyan sa Isabela. Actually, initiative po ito ng DTI. Pero pag-usapan pa po no ang mga magaganda, ang mga innovations, ang mga micro and small businesses po na namamayagpag mula po sa Isabela at syempre para po mas makilala na mas maraming Pilipino sa mga metro areas katulad sa Mindanao, sa Visayas at syempre sa Metro Manila nakausap po natin ang mga kapamilya po natin mula po sa DTI. Siya po si Trade and Industry Development Specialist na si Mel Lasiste at ang mga micro and small owners po mula po dyan sa Isabela si Miss Lorely Valdez mula po sa RLGV Wine Industry at si Miss Elma Jane Contreras mula po sa EJ Contreras Food House para po pag-usapan ang DTI Trade Fair sa region ng Region 2 dyan po sa Isabela. Makakasama po natin ngayon para pag-usapan ang Isabela Best Laku o kaya ang mga the best na ilalako mula po sa mga kababayan natin dyan sa Isabela. Magandang araw po sa inyo, Mr. Mel Lasiste. Siya po ay taga-DTI Isabela. Magandang araw, sir. Good morning po. Magandang araw po sa ating lahat. And Sir Migs, magandang umaga po. Thank you po. And of course, to Miss Lorely Valdez, hello po and good day. And kay Miss Elma Contreras, hello po and good day po sa inyo. Araw po sa inyo. Magandang araw, ma'am. Alright, Sir Mel, ano po itong Isabela Best Laku? Tsaka gaano siya kahalaga para po sa mga kababayan natin mula po sa Isabela? Yes po. So I'm from DTI. So isa po sa mga programa namin sa DTI are the marketing efforts that we do. So one of which po ay ipakilala yung mga local products, lalong sa amin galing ng probinsya sa Isabela, one of the northernmost part of the province, of the Philippines. So trabaho po namin na ipakilala sila sa iba't ibang markets and one of which is the Metro Manila area. So naisip po namin na sa laki ng aming probinsya, sa dami ng produktong available, particularly agricultural products, na maitampok rin po namin sila here sa Metro Manila kung saan napakaraming buyers, napakaraming market opportunities for them. And of course, gaano kahalaga yung trade fair, sobrang halaga niya po hindi lang sa image branding, kundi sa pag-sustain din ng livelihood ng aming mga MSME sa Isabela. And we are very proud and confident na I think it's time na rin po na makilala din na in the northernmost part of the country, meron mga Isabela MSMEs na magaganda ang produkto, quality ang products, and export quality na po sila. Top of mind, pag sinabi nating mga pagkain, mga gawa galing Isabela, top of mind, ano ang ating may pagmamalaki? Number one po are our agricultural products. So, number one po kami sa corn in the Philippines. Number two kami sa rice, ganun karami. And other crops, kasi masagana po yung aming mga lupa doon. They're very healthy, very good for agricultural crops. So, iba din pag-usapan natin yung delicacies. So, one of which, pinakasikat siguro yung Pansit Kabagan. Na meron Pansit Kabagan, yes. Nakakagutom. Yes, na meron na rin dito sa Manila. May mga kababayan kami na dito na nakatira na nagbebenta na rin sila ng Pansit Kabagan sa part po ng Sampaloc or Valenzuela. And then other as well is yung mga rice-based products namin, which is kakanin. We have yung inatata na tinatawag natin. Inatata. Inatata, yes. Inatata. Inatata, yes. Okay, paano mo i-describe yun? So yung inatata po is like a common suman, pero yung suman kasi na usual na alam natin dito sa Metro Manila, yung mga malalaki, nakabalot sa... Yung sa amin po, inatata siya kasi nire-resemble niya yung bala ng Armalite. If you know the machine gun. Parang amo Yes. So yung itsura po nun, ganun na ganun siya. So nakataling maliliit yung suman na isa siyang parang rifle, yung ammunition ng rifle. So it's called inatata kasi yung sound ng pagbaril. Ganun po. So yun po yung mga, some of the products na kilala kami. And another thing sa amin din is yung innovations po, which is kaya po natin kasama rin yung aming two of our most celebrated MSMEs in the province kasi sila yung nag-embrace din ng innovation sa production at saka sa kanilang product development. Okay, so si Miss Lorely, baka po pwede po ninyong makwento ang inyong pong mga produkto. Actually, sir, ako po si Lorely Valdez, may-ari po ng RLGB Fruit Wine. Ang particular po na product ko is Big Neck Wine. Nagsimula po ako dyan because of my husband condition. But through innovation and product development po, nagkaroon po ako ng partner, which is Chicken Feet Chicharon, which is a perfect combination po ng pulutan. Chicken Feet Chicharon? Chicken Feet Chicharon. Ayan po. Paborito ko pa man din yung chicken feet. Sakto-sakto. First time ko nakarinig niyan. So, Yes. innovation Yes, siya. innovation
yan. Okay, so paano siya, ma'am? Eto, sir, dinevelop ko po yan at perfect combination po. Alam po natin na ang Bignay wine is more on health benefit side. Ang chicken feet chicharon is more on collagen. So, perfect match po silang dalawa. Galing. So paano, kailan nyo sinimulan, ma'am, yung wines? Actually, I started in 2017 through the help of DTI for my product developments, yan, ganyan. Then, nakilala po ang RLGB sa pagdalo ng mga national food fairs dahil na rin po sa DTI. Opo. So, napakalaking tulong po sa amin yan. At mas lalong napaganda po namin ang aming mga produkto dahil sa pag-i-invite nila sa amin at mas malawak na merkado, sir. Opo. Sa inyo po, Miss Elma, ano po ang inyong mga produkto at gaano po nakatulong itong trade fairs po sa inyong negosyo? Yes, I'm Elma Jane Contreras of EJ Contreras Food House. So, nag-start po ako sa isang food cart. Then, kailangan kasi na maggawa ng mga condiments like chili sauce. So, nag-start ako doon. Then, after noon, more on, kasi ako ay vegetarian. So, more on healthy foods ako, mga plant-based. So, from condiments, then vegetable chips, then yung bago ko na product ngayon is Adlai rice. It's a whole grain rice na rich in protein, high in fiber, low glycemic index. So yun mga kinakain ng mga health conscious. That's true. Yun yung mga nagme-maintain ng mga blood sugar or mga BP. So yun po. Ang galing po, ma'am, no? Para po naging spin-off po yung business ninyo mula po sa food cart. Tama, food cart. So ano po binibenta niyo dati? So yung food cart is mini dim sum. Okay. Meron din akong mga siomai. Yun, then Mahilig ang Pilipino sa sausawan. yun. So So, nakagawa ka na yeah. sarili mong chili. Yes, yes. Tapos na-develop mo yung Na-develop chili, ko. nakabote na siya ngayon. Nakabote na. Wow, ang galing. So, yung tulong po ng DTI po sa inyo para po sa talagang pag-usbong ng inyong business, gaano po Yes. kahalaga yun sa inyo? Talagang yun po sila yung from product labeling sa product pag-develop. Kasi yung una ko yung packaging ng chili sauce ko is yung sa plastic. Okay. So then, nag-develop siya, so nagiging parang export quality na po yung mga product namin. So, yan. So, through our trade fairs, ay maraming na itutulong yan. Maraming mga pwede namin mai-maintain yung brand name namin through sa mga customers namin na mai-promote yung healthy lifestyle, then mga plant-based eating, tapos yung makikita mo yung mga customers feedback or product improvement through sa mga customers, nakikita mo kung ano yung mga comment nila, ito, ganito yun. So, doon na-develop hanggang nagiging premium quality na yung product namin na idadala dito sa Metro. Now, Mel, no, siguro from a bird's eye view, di ba? Sa pangkahalatan ng mga natutulungan ninyong mga negosyante mula sa Isabela, gaano kahalaga yung at least pagdala sa mga mas urban areas? Manila, Cebu, tsaka Yes. yung mga mas maraming tao para makilala ang kanilang mga produkto. Number one po dyan is lumalawak yung kanilang view about their products. Kasi And syempre- perspective. Yes, perspective. Their standards as well. So, nakikita nila pag nasa probinsya ng Isabela, maganda na yung product. Pero kapag kinompare natin dito sa Manila standards or international standards, so nakikita nila yung difference. So, doon din kami pumapasok for product development. Ang mainam po doon, sa amin pa lang locally, is ine-empower na namin sila to be of global standards agad-agad. So as you, just to share, no po, sila Ma'am Elma rin at saka sila Ma'am Lorelei and other MSMEs as well po, nag-export na po tayo actually. Galing! Katulad Maraming saan? products. Katulad saan? Saan po ka nag-export, ma'am? Gusto ko po sana mag-export din sa Amerika. Kasi alam natin na marami ring Filipino po. Correct. Yes. Kayo, ma'am, nag-export na po kayo? Hand carry hand carry muna. Okay. So, at least natitikman ng mga kasama natin na po abroad. for export yung mga product namin. Okay. So, anyway, go ahead. So, for Yes po. export, So for export po, like yung mga cornix po natin, which we brought some as well, Wow. na-export na po rin yung mga yan. Yung ating mga local textile, just like what Ma'am Lorelei is wearing right now po. Ito po ay nasa Vegas Fab Fashion Show na rin sila. So that was last year, I think. So ganun po yung pag-handhold din namin sa aming mga MSMEs na if we can go global, at a very early stage pa lang po, ganun na po yung training namin for them para lumawak din yung perspective nga nila about their products Opo. and not to settle on the local markets lang. Opo. Ma'am, ano po ang inyong mga pangarap
yung mga goals ninyo para sa business Wow, ninyo. Sir Migs, napakagandang tanong po yan. Of course, siyempre, bilang nagsimula sa maliit, sabi nga ni Ma'am Elma, nag-start lang kami from scratch. Siyempre, kami ambisyosa rin. Gusto rin namin, go for gold. Gusto rin namin mag-export, sir. Oo. And ang target ko nga sana is, one is America. Yan po yung ano natin. Pangarap ko, sir. Export sa US. Export, Kayo opo. po, Ma'am Elma. Ay start muna tayo sa maliit. Magiging inspirasyon tayo sa mga startups para ma-share natin paano yung kahalagaan ng healthy living, plant-based eating. So, yun muna din. After nun, yan na, yung pag maganda na yung product at ready for market na globally, yun na po yung start na ano natin. I-start muna tayo sa mga Filipino tables. Tama, alright. So panghuli na lang po, Sir Mel, baka pwede na pong imbitahan ang mga kababayan natin. Kailan po itong trade fair at syempre paano sila makasupport sa mga kababayan nating mga negosyante from Isabela? Yes po, so we're inviting everyone po, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan dito po sa Metro Manila. We are located at Festival Mall Alabang. So actually, nag-open na po yung ating trade fair, started last November 8. And last day na po on November 15 na po. So we are inviting everyone. So far po, marami na pong dumalo po doon. And of course, you also would like to extend our thanks as well kasi it would not be all possible without the help of our provincial government, which is the provincial government of Isabela, na talaga pong all-out din ng support po sa atin to make it possible. Actually, this is the first time na nag-hold po kami ng trade fair solely for the province of Isabela. So it's the Maiden Isabela Beslaco and it means a lot as well to us and more to our MSMEs na maipakita rin po yung hindi lang yung products, kundi yung ingenuity, yung galing po ng mga taga-Isabela when it comes to product development at the same time innovation din po. Alright, so maraming salamat po, Miss Elma Jane Contreras, Miss Lorelie Valdez, and Mr. Mel Lasisia. Thank you po. Thank you po. po. Thank you. Thank you. Alright, so yun po, no? Actually, natikman nga po natin yung mga ibang produkto. Merong chicken feet chicharon. Wow. Chicken feet Na chicharon? Paano yung buto? Siguro Tinanggalan boneless, na lang yung boneless chicken feet Boneless. chicharon. Oo, yan. Tuwa naman yun. Ayan. So Oo. thank you po sa ating mga, kumbaga, mga kapamilya mula po dyan sa Isabela.